So kapag ho pala sa loob ng 5 araw, kung ikaw ay nagbenta ng motorsiklo, ikaw ay bumili ng motorsiklo at hindi mo ito na i-report sa LTO, pwede ka palang makulong. Dahil nga po dun sa interview post po sa inyo nung Lunes na marami pong sitwasyon na hindi po namin na-consider dun sa mga sitwasyon po bago po ang AO na ito, sinuspindi po muna para po atin mapag-aralan at mailagay po sa amended AO yung mga situation regarding 10 years stay at yung mga requirement po para doon po dun sa mga sale na nangyari noon. Gusto po natin tunghayan po ang ating panayam. We beg for the indulgence of Attorney Greg Guillermo Pua Jr. Babasahin po muna po ni Baby Girl ang dated October 23 na memorandum po ni ASEC Attorney Vigor Mendoza II na ating pong panggagalingan sa ating pong pag-uusapan this morning. Ito po ay in the light of the Administrative Order number 224-046 na ating napag-usapan din kamakailan po lamang. Okay, memorandum ang nakalagay po dito to all regional directors, all assistant regional directors, all operations division chief, all district and extension offices, and all other personnel concerned. Subject: suspension of the implementation of the Administrative Order number VDM-2024-046. Date 23rd of October 2024. In the best interest of service and to clarify certain provisions for better implementation, as well as to lengthen the compliance period and allow more time to widen the information dissemination, the effectivity of AO number VDM 2024-046. Guidelines in the immediate transfer of ownership of motor vehicles with existing registration is held in abeyance until further notice. The Executive Director is hereby ordered to draft and submit an amended AO taking into consideration the inputs of other stakeholders. Failure to abide with this memorandum shall be dealt with accordingly. This memorandum shall take effect immediately for information and immediate compliance. Signed by Attorney Vigor D. Mendoza II, Assistant Secretary of LTO. Okay, nasa ating linya po ngayon si Attorney Pua. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po, DJ Chacha. Opo, salamat po na marami sa inyo pong panahon. O sige po, so meron ho ba kayong gusto pa hong ipaliwanag sa kadahilanan nga po na agad naglabas na memorandum si ASEC Vigor Mendoza? Please go ahead muna. Opo, Manong Ted, dahil nga po dun sa mga narinig natin na maaring problema dito sa ating administrative order, minabuti po ng ating ASEC na i-suspend, i-held in abeyance na muna po yung ating implementasyon. Ito naman po AO na to was really contemplated to prevent the rampant increase po ng mga unregistered, unrecorded double or multiple sale po. Dahil nga po dun sa interview post po sa inyo nung Lunes na marami pong sitwasyon na hindi po namin na-consider dun sa mga sitwasyon po bago po ang AO na ito, sinuspindi po muna para po atin mapag-aralan at mailagay po sa amended AO yung mga situation regarding 10 years sale na 10 years ago, 20 years ago po, at yung mga requirement po para doon po dun sa mga sale na nangyari noon. Yun, opo. So, salamat po na marami, Attorney, ha? At kami po yung nalulugod nga sa pangyayaring ito. Sige, so, moving forward, Attorney, may binabanggit po dito na siya po ay nag-aatas sa mga ilang pong opisyal ng LTO na magkaroon po ng pag-aaral at magbigay po ng draft dito sa magiging bago pong kautusan? Opo. Ako po ang naatasan na mag-draft ng AO, but I will get po the inputs of our
inputs po to better improve the administrative order from those persons po mentioned. O sige po. So And other stakeholders po, Manong Ted. And kung inyo pong mamarapatin po, Manong Ted, ay makikipag-coordinate din po sa inyong opisina para po malaman po yung inyo pong suggestion upang mapaganda po yung implementasyon po nitong administrative order nito. Ay, salamat po na marami. Kung ganun po, kami po naman po ay kung sa abot lang po ng ating kaalaman po at kakayahan, ay magbibigay din po ng suggestion. So, attorney, dito po nababanggit na kinakailangan daw po ng widen information dissemination. So, meron na ho ba kayong naiisip most likely kung kailan kaya ito maaari na pong maipatupad na medyo pulido na po yung ating order? Tama ba ang narinig ko? Parang pinag-iisipan po na gawin na itong Enero ng 2025? That is one, meron pong suggestion na ganyan pero wala pa pong final, Manong Ted. Rest assured po, I will coordinate with your office po bago po ito i-implement. Okay, sige. Ito po, attorney, sabi nga dito, dapat daw po magkaroon ng malawak na kaalaman ng publiko dito po sa mga batas na ito. Kasi in fairness naman sa LTO, baby girl, Your Honor, Madam Chair, may mga hugot naman dito sa whereas provision. Nung original po na memo, di ba, attorney, may mga hugot sila dito in compliance sa ilang pong mga existing Republic Act o batas. Halimbawa, sabi po dito po sa pang-apat na whereas, binabanggit dito yung Republic Act number 11235 o yung Motorcycle Crime Prevention Act. Okay? Na nagsasabi nga, kinakailangan daw kapag kayo po, ay may ari po ng motorsiklo. Alright? Within 5 days po, itong attorney, pag itong motorsiklo mo ay iyong ibinenta, dapat within 5 days, dapat mo nang ma-report, di po ba, yung pong, yung sale na ginawa ninyo sa LTO, di po ba? Okay. Opo, Manong Ted. Yes, opo. Habang yung multa po dito, tama, attorney, 20,000, di po ba? Opo, Manong Ted. Okay, pag hindi mo nagawa yan, 20 mil. So, in fairness naman dito, may pinanggagalingan silang batas, So, kung ang ating pag-uusapan dito ay bakit naman ang laki? May gumawa ng batas Di ba? Kongreso. Ang mga ang mga main author nito, sila JV Ejercito. Di ba? Sir, Sila yung main author dito sa multa. Pero ang adhikain ng multa para sumunod at maging stricto nga kasi naglipa na yung mga unregistered at ginagamit sa krimen. Yun po ang wisdom dito. Ito pa po, attorney, kasi bago ko po ito at bago ko tulungan na maipaliwanag ito. Meron pang isa. Opo. Yung pong Republic Act number 10883 o yung an act providing for a new anti-carnapping law of the Philippines. 'Di ba? Attorney, po, ha? Okay. Opo. Dito po naman sinasabi na kapag ikaw ay bumili ng auto sa LTO, ikaw yung buyer, meron kang 20 days, di po ba, na ilipat sa iyong pangalan yung ownership ng motor vehicle, di po ba? Opo. Okay, tama po, sige. Manong Ted. So, klaro yan. Eto ngayon, girl, na sinasabi ko kanina, dapat may paliwanag po ni attorney. Alam niyo mga kapatid, kaya po talaga kinakailangan dito ng malawakang informasyon at kaalaman ng publiko sa ating lahat. Kasi hindi po nabanggit dito sa original na AO ni ASEC Vigor Mendoza na hindi po ninyo alam, hindi po natin alam, na kapag hindi ka sumunod dito po mga kapatid, dito po sa Republic Act number 11235 o kaya po itong Republic Act number 10883, may kulong ito maliban sa multa na pinansyal, di ba, attorney? Opo. Tama po, Manong Ted. Hindi, baka po, alam nyo, may kulong po dito, ito po. Dito po sa batas tungkol po dito po sa batas tungkol po dito sa pagpaparehistro po ng sasakyan. Attorney, kapag ikaw ay buyer at na-perfect nyo yung deed of sale dito, meaning nagpirmahan tayo, naibenta ko na sa'yo, nasa na ang possession ng sasakyan, binibigyan ka ng 20 days na irehistro mo yan. Walang extension yan, 20 days strictly sa LTO. Kapag hindi po na irehistro yan, attorney,
makukulong, pwedeng makulong yung pong buyer ng kotse, di po ba? Opo, sa ano po, nakalagay po sa batas na binanggit niyo po. Opo. Oo. Sa motorsiklo po, kapag ito naman po ay hindi mo rin nagawa, may kulong ho ba din? Meron po, Manong Ted. Meron din po. Opo. Baka hindi nyo alam ha. O sige, unahin natin itong sa motorsiklo. Mga kapatid, sa mga may motorsiklo ngayon ha. Opo, dito po ha. Nakalagay dito, failure of the owner to register within 5 days from the acquisition of ownership or to immediately report its sale or disposition shall subject the owner to a penalty of imprisonment of or arresto mayor to prisión correccional and a fine of not less than 20,000 but not more than 50,000. So kapag ho pala sa loob ng 5 araw, kung ikaw ay nagbenta ng motorsiklo, ikaw ay bumili ng motorsiklo at hindi mo ito na i-report sa LTO, pwede ka palang makulong. Yung pong sinasabi na arresto mayor to prisión correccional, gaano po kahabang pagkakakulong ng attorney? Ang arresto mayor po, 1 month and 1 day to 6 months. Ang prison correctional po, I double check lang po. Medyo ay aabot sa 6 years. 6 years, attorney. 6 years. 6 years po. 6 years. 6 Yes, years. sir. Tama Opo. po, Manong Ted. 6 years po. So, mga kapatid, so hindi po biro ito eh. Kaya nga kasi kung totoo pong ipatutupad ito ng mahigpitan, hindi lang pinag-uusapan dito yung multa na 20 mil, ha? Ang pinag-uusapan po dito ay higit sa 20 mil na multa plus may kulong ka pa, attorney. Opo, Manong Ted. Di ba? Ito ho yung hindi nababanggit dito eh. Kaya po, tama din po ito kasi kung talagang kayo maghihigpit dito, marami makukulong. Tama po, Manong Ted. Oo. Kapag ho ba ganyan, sino ho ang magdedemanda dyan? Sino pang re-report? LTO kung sakasakali magdedemanda sa mga hindi susunod rito at yung nga, magkakaroon po ng mga ng mga kasong kriminal. Opo, it's either the PNP po or the LTO po, Manong Ted. Opo, yung PMP. Okay, sige. So, klaro yan, ha? Chacha, ha? Ano yun mo, ha? Tandaan mo to. Baka may motorsiklo ka dyan. May benta mo. Well, dadalawin na lang kita. Tsaka hindi lang to for motorcycles, for all vehicles ito. Hindi pa. Motorsiklo pa lang ito. Motorsiklo pa lang. Iba pa so, yung, mas matindi pa yata yung kulong pag... makinig ka. Chacha, ha? Pero saan mo gusto? Ayoko na bumili ng second hand ngayon. Saan mo gusto? Sa Malolos City Jail o sa Manila City Jail? Doon kita dadalawin. Oh, ito naman. Sige, tuloy. Ito ho naman, ha? Sa mga sasakyan. Opo, ito ho yung. Kasi itong batas po ng Motorcycle Crime Prevention Act na ito, March ito 2019, effective. Ito po namang Anti-Carnapping Act na ito, lapse in tulo ito eh. July 17, 2016. Okay, so may cut-off ito. Okay. Dito po sinasabi, no, attorney, paliwanagan niyo po kami, no. Ang sabi po dito, ang sino man sa section 8 nito, no, ang sino man, alright, na magbebenta, pati nga po yung pagpapalit ng makina, chassis, engine block, etc., no. O, lalo na kapag nagbenta ka, dapat daw iparehistro mo sa LTO within 20 working days upon purchase or acquisition of a motor vehicle. O yung mga substitution po na binabanggit ko, makina, engine block, chassis, etc. Okay. Kapag daw po hindi mo yan na iparehistro sa loob ng 20 araw, attorney, presumed carnap vehicle ito. Opo. Yun po yung ano. Di ba, attorney? Opo. Tama po, Manong Ted. Okay. Pag presumed carnap vehicle, ano pong sinasaad na batas? Ilang taong kang ikukulong kung kakasuhan ka dito? Nakalagay po sa Section 3 nung new anti-carnapping law, Manong Ted, is imprisonment for not less than 20 years and 1 day, but not more than 30 years po. But when the carnapping is committed without violence against or intimidation of person. Yun po. Kapag mayroon naman pong intimidation, 40 years naman po. 30 years to 40 years po, Manong Ted. Oo. Kumbaga kung talagang carnapper ka, di ba? Kung talagang inagaw mo yan, ninakaw mo yan, oo, na sasakyan, yun pong kakaharapin mo. Pero dito,
kapag hindi mo lang siya na ilipat ng ownership sa iyo within 20 days at presumed karnap yan, yung burden of proof nasa sa iyo, di ba, attorney? Yung bumili, di ba? Opo. Pag hindi, Yes po, Ma'am. yes, pag hindi mo napatunayan yun at kinasuhan ka dito, pwede kang makulong ng hanggang 20 taon. Opo, Manong Ted. Okay, sige. So, attorney, so yung nga po, ngayon klaro na ha? Opo, klaro na po Opo. itong batas na ito. Kaya po ako nga nabahala po kami nung laliman pa po namin po ang ating pag-aaral dito na mukha pong doon sa puntong yon hindi po nabigyan ng pansin ng LTO. Yun, sa memorandum po ni ASEC Vigor, itong informasyon na ito, nasa ganun po, magkaroon din po ng pagkabahala ang ating mga kababayan, hindi lang ito multang pera, di po ba, attorney? Opo, Manong Ted. Nagpapasalamat po kami sa inyo dahil nabigyan kami ng pagkakataon po dahil po sa programa po nito. Okay, sige. So, katuwangan niyo kami dito para nga po sa tamang informasyon. Sige po, ganito. Oo. Ano pong aming asahan sa LTO? Ngayon, sa usapin po muna ng effectivity nito kung sakasakali. Kasi yung pong Republic Act number 11235, ang kanyang effectivity po ay March 8, 2019. So, prospective po ito. Ito ho namang anti-carnapping law na bago ay 2016. Okay? So, how do you manage that na mabalansi po ninyo? Kasi kung effective 2016 ito, baka marami din pong sumabit dito. Tapos, meron pa ho tayong 2019 sa motorsiklo. Kung yung pong pagbabasehan natin ng effectivity po ng batas, mukha din pong baka marami din po na ang no? Marami na din po dito ang lumalabag. Opo, Manong Ted. Yun po, kasama po sa amin, while there's the RAO, po, kasama po yan sa ating pag-aaralan pang muli para ma-clear na po doon sa lalabas po na amended administrative order kung ano po yung saan i-apply po yung taking into consideration po yung tulo. Oo. That is now a prejudicial question siguro, attorney. Kasi kung meron na po, kasi nung una pong ating diskusyon, parang retroactive nga, di ba, lumalabas kasi wala pong cut-off time, no? Walang cut-off period. Pero ngayon po, naklaro na nga po itong mga provision ng batas, meron na po talagang date, no? At saka taon ng effectivity nito hong mga penalties na ito. Paano kaya yan? Ngayon pa lang po, attorney, kayo po bilang isang abogado, pag nag 2016 cut-off ka dito, dami hong makukulong nito. Ang daming magmumulta nito. Kung 2019 sa motorsiklo, libo-libo din po malamang ito kasi nga na hindi po nag-transfer na ng ownership, may kulong pa. Opo. Well, yun naman pong 2016 po kasi, yung motor vehicle, the definition sa under 4136 po, wala naman pong sinasabi dyan na motor vehicle and motorcycle. Motor vehicle is defined, yung broad po, any motorized na sasakyan. So kasama po doon yung motorcycle. Ganun din po dito sa, if you will read yung new anti-carnapping law, it does not distinguish whether it is a motorcycle or a motor vehicle. It is only in 11235 po na specifically applicable po sa motorcycle po. Ayun, so mas ano pala ito, no? Kumbaga strictly, kumbaga 2016 din sakop na din pati motorsiklo. If we will define po yung motor vehicle po, Manong Ted, tama po. Yes sir, no? So kung if you are going to strictly construe, no, the law, sakop din ho talaga dito pati motorsiklo. Sige. So ngayon pa lang po, attorney, gaano po kahirap kaya ito? Kung sakasakali, dahil hindi ho naman kayo may gawa ng batas, no? Kayo lang po itakapagpatupad ng batas dito. Paano po ito sa palagay po ninyo? Anong remedyo po dito? Magkaroon po doon sa mga legit, doon po sa mga ignorance lang po ng ating mga kababayan to follow the law. Ano kaya ito? Will that be possible na vis-a-vis a Republic Act and an administrative order na magbigay po kayo ng parang
ano po, ang tawag ka doon, yung pong amnesty? Well, isa po yan sa ating pag-aaral, pero ito naman pong motorcycle crime prevention, nakafocus po siya, at saka yung anti-new carnapping, nakafocus po siya sa criminal liability. Yung atin naman po, ang sakop lang po natin is in case yung administrative liability na pwede namin i-impose. Opo. Yung nga po, ano, pero yung nga, administrative, yung multa na babayaran at saka yung obligasyon po na magparehistro. Pero yung pong criminal pero yung criminal aspect nito, depende na po kung hahabulin ka ng pulis. Opo. Tama po, Manong Teddy. At kung pagpapaliwanagan ka sa presinto. Opo. Tama po, Manong Teddy. Tama po. Sakit sa ulo nito, no? Ito ho. Kaya nga po. Kaya po, Manong Ted, kahit po suspended po ang ating administrative order, ni-encourage po natin yung ating mga kababayan po na nagbenta po ng sasakyan, ipagbigay alam niyo po sa amin sa LTO po para po matransfer naman po yung sasakyan po sa inyo. Okay, sige po. So muli po, ano, Tsia, may tanong ka ba? Kasi mukhang klaro na po ito at katuwang nga po natin ng LTO dito sa pagpapaliwanag para mas maintindihan natin yung bigat po ng mga kaparusahan dito sa batas at maging dito po sa AO ng LTO. Sige po. So, Attorney Greg, kami po'y balitaan nyo kung meron na po kayong draft dito at muli po ang aming pong programa ay maaari po nating magamit sa pagpapalaganap po, pagpapalawak ng informasyon, tamang informasyon tungkol po sa adhikain po ng LTO. Maraming salamat po, Manong Ted. Rest assured po, kapag meron na po tayong amended, ay makikipag-coordinate po ako sa inyong opisina para po malaman po ang inyong comment or suggestion po para mas maganda na po yung lalabas. Opo, sige po. Salamat na marami, Attorney. Mabuhay po. Thank you. Thank you so much. Salamat po. Okay, sige. So si Attorney Greg Guillermo Pua Jr., ang Executive Director po ng LTO.